Hello, everyone. Welcome back to another session in our International Business and Trade. So, before we start our formal lesson, let us ask the grace from our Lord. Dear Lord, we thank you for this opportunity to learn and grow. Bless us with the patience, focus, and discipline as we navigate through our studies at our own pace. Guide us in managing our time wisely, staying motivated, and overcoming any challenges we may face along the way. May we also seek knowledge with a humble heart and use it for the greater good. We ask for your wisdom and strength as we continue this journey. In your name, amen. Okay. All right, everyone. So, magandang topic natin today. So, it's about the foreign exchange and international financial market. So, for that, allow me to share my screen. Okay. Okay. So ngayon, ang topic natin is very relevant, lalo na sa mga businesses like sa mga OFWs at kahit sa mga travelers, because we are talking about the foreign exchange or yung forex na mas kilala, at of course the international financial market. So isipin natin, may mga kamag-anak tayo sa ibang bansa like US na nagpapadala ng dollar sa iyo dito sa Pilipinas, di ba? Or yung gusto mong bumili ng BTS merch galing Korea. So ano ang common denominator sa dalawang sitwasyong ito? Yan, very good. That's foreign exchange. Kasi kailangan natin palitan yung pera natin para magamit natin siya sa ibang bansa. Okay, sa global economy natin ngayon, so businesses and individuals constantly operate across borders. Kailangan kasi ng mga bansa na mag-exchange ng kanya-kanyang pera para sa trade, para of course sa investment at yung economic growth. Pero ang question is, paano ba nagiging ganito ang halaga ng piso laban sa dolyar? Paano na to naapektuhan ang iba't ibang factors? So, yan yung mga pag-uusapan natin ngayon. Okay, let's talk about the exchange rate determination and risk. So, when we say exchange rate, ito yung halaga ng isang currency kumpara sa isa pang currency. Halimbawa, ilang Japanese yen ang katumbas ng 1 US dollar o USD, o ilan ang halaga ng piso kumpara sa euro. So, ang exchange rate ay hindi lang basta-basta nagbabago. Ito ay naaapektuhan ng iba't ibang economic forces na tinatawag. So, let's break it down. Okay? Ano ba yung mga factors that influence exchange rate determination? Okay, number one dyan is of course the supply and demand for the currency. The most basic economic principle that dictates the exchange rate. So if there is more demand for a particular currency, example for exports, investment, or tourism, its value rises. Diba? Tumataas ang halaga niya. Conversely, if demand decreases, the currency depreciates. So, ibig sabihin, kung mataas ang demand sa isang currency, tumataas ang value nito. Kung mababa naman, bumababa din ang halaga nito. Halimbawa, dumami ang foreign tourists sa Boracay at kailangan nilang magpalit ng US dollar to Philippines. Dahil marami yung bumibili ng piso, dyan, asahan natin na tataas ang halaga nito kontra dolyar. Okay? Next is the interest rates. So, a country's central bank controls interest rates. So, kapag mataas ang interest rate ng isang bansa, mas attractive ito sa investors. Kasi, of course, mas malaki yung balik ng pera nila. So, ang resulta, mas maraming foreign investor
ang bumibili ng currency ng bansang ito. Okay? So kapag tinaasan ng Bangko Sentral, halimbawa ng BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, yung interest rate, so mas magiging appealing ito sa mga pag-i-invest sa bansa natin. So mas maraming investors ang bibili ng peso, kaya asahan natin na tataas ang value nito. Ito, alam na alam natin to. The inflation rates. Okay. Countries with lower inflation rates than their trading partners typically see their currency appreciate over time. So, a stable currency has of course, higher purchasing power relative to a currency from a country with higher inflation. So, ang ibig sabihin, ang bansang may mababang inflation ay mas may strong currency kumpara sa bansang may mataas na inflation. Halimbawa, kung ang inflation rate dito sa Pilipinas ay 6%, pero sa Argentina ay 50%. Sa makatuwid, mas stable ang Philippine peso compared with Argentine peso. So, ibig sabihin, mas magtatagal ang halaga ng pera mo dito kaysa sa Argentina. Okay. That's the explanation for the inflation rates. Next is the economic indicators and performance. Okay. Ano ba ito? Kapag maganda ang ekonomiya ng isang bansa, mataas ang GDP or yung tinatawag nating gross domestic product. So maraming trabaho at lumalago ang industriya. So tumataas ang confidence ng investor. Kaya tumataas din ang demand para sa currency ng bansang iyon. So halimbawa, kung biglang sumigla yung business sector sa Pilipinas dahil sa pagdami ng foreign investors, lalaki ang demand sa peso. Kaya tataas din ang halaga nito. Okay? Next is very interesting because we are talking about the very timely, the political stability. So political stability and strong governance tend to attract foreign investment. So raising demand for the currency and of course leading to an appreciation. So in contrast naman, political instability often results in a decline in investor confidence and a depreciation of the currency. Kasi kapag maayos ang gobyerno at walang masyadong political issues, asahan natin na mas attracted ang foreign investor kaya lumalakas ang currency. So, noong naging unstable yung gobyerno ng Venezuela, so the best example, maraming investor yung umatras at of course, ibinenta ang kanilang assets sa Venezuelan Bolivar. So, ang resulta, bumagsak ang value ng currency nila. So, malaking factor ang political natin dito. Okay? Next is the central bank intervention. Minsan, ang central bank mismo yung nagpapagalaw ng exchange rate. Di ba? Napaka maganda siyang topic kasi bakit? Para protektahan ang ekonomiya. So they can do this directly by buying or selling currencies to stabilize their exchange rate or by adjusting interest rates. So napakaraming factors yung nakakaapekto sa foreign exchange at hindi ito simpleng usapan ng piso kontra dolyar. So, kung isa kang negosyante or investor or kahit simpleng mamamayan na nagpaplanong mag-abroad, syempre mahalagang maintindihan mo ito. Kasi ang halaga ng pera natin ngayon ay may direktang epekto sa buhay natin. Kaya next time na siguro pa may marinig kayong balita tungkol sa exchange rate, isipin nyo, ano kayang nag-trigger ng pagbabago? Dahil ba siya sa inflation? Dahil ba siya sa interest rate? O political stability? So, mas magiging informed kayo sa inyong financial decision. Okay, ngayon, pag-usapan natin yung isang topic na essential para sa mga business na involves sa international transactions and that is the exchange rate risk. So, anong ibig sabihin ng
exchange rate risk. So simple lang, ito yung mga posibilidad na magbago yung halaga ng currency o palitan ng pera. So habang ongoing yung isang international transactions, okay? So kung masyado kang involved sa mga imports or exports, malaki ang epekto nito sa negosyo mo. So paano ba ito nangyayari? So let's say may Philippine exporter na nag-contract sa isang buyer sa Amerika. Tapos ang payment nila will be in US dollars. Okay? So kung mag-sign sila ng contract na $1 is equal to 50 pesos, tapos after a few months, tumaas yung value ng peso against the dollar. Ibig sabihin, kapag i-convert nila yung payment nila, mababawasan yung value ng kinita nila peso. So sa madaling salita, baka yung 10,000 na payment nila, $10,000, di ba? Halimbawa, na payment nila dati sa 500,000 pesos, baka ngayon ay 480,000 na lang. So kasi lumaki yung peso. Okay? So kaya yung exchange rate is a big deal for businesses na may dealing sa ibang bansa. Hindi lang yun na meron pa tayong iba't ibang types. Okay? Hindi lang yan. Marami pa tayong iba't ibang types ng exchange rate risk na kailangan pagtuunan ng pansin. So, isa-isahin natin yan. Number one is the transaction risk. Okay. So, ito yung type ng risk na it happens when the exchange rates changes between the time of the contract signing and the time the transaction is settled. For example, ang isang company ay bumili ng raw materials mula sa ibang bansa tapos yung transaction ay in US dollars which is usually, di ba? So kung nag-sign sila na ang contract na sinasabi nila na okay, $1 is equal to 55 pesos. Tapos pagkatapos ng ilang linggo, ang dollar ay naging 60 pesos. Wala na, 'di ba? Magiging mas mahal na yung binili nilang materials. Okay? Kaya kahit naka-budget na, nagkakaroon sila ng tinatawag nating unexpected cost. So that's the transaction risk. Now, let's talk about the translation risk. Okay? Sa madaling salita, ito yung nangyayari kapag yung isang company ay may operations na sa ibang bansa. Pero ang financial statements nila ay nakareport sa ibang currency. Halimbawa, 'di ba, mayroon tayong multinational na base sa Philippines peso, may operations yun sa Japan. So kung magbabago yung exchange rate, yung financial statement nila, may epekto. 'Di ba? Pwedeng magbago yung value ng kanilang assets, liabilities, at equity based on the exchange rate movement. Kaya kung tumaas yung yen, baka magmukhang malaki ang kita ng company kahit hindi naman. So, it's a tricky thing to manage for sure. Ba? The next is the economic risk. Okay? This is the long-term impact of the exchange rate fluctuation on the company's market value and of course sa future cash flows. Okay. Kung halimbawa, ang isang company ay heavily dependent on imports. Tapos lagi nag-iiba-iba yung palitan ng dollar. Okay? Baka maging mahirap mag-predict kung magkano ang kikitain nila in the long run. So even if the company is doing well now, in the long term, exchange rate changes can affect the company's profitability. Of course, which will affect in the stock prices or the market value. So the question is how to mitigate exchange rate risk. How do the businesses protect themselves from this cited risk? Well, well,
they use different hedging strategies. At yung pinaka-common dito ay yung forward contracts, yung mga future contracts, options, the swaps. Okay? Isa-isahin natin yan. Okay? When we say forward contracts, dito, mag-i-issue ng contract ang dalawang parties to buy or sell currencies at specified rate on a future date. Kung baga, mailalock in mo na yung exchange rate in advance. So kung ngayon pa lang ang palitan ng US dollar ay 50 pesos per US dollar, at sure ka na hindi na ito bababa. So dahil makakapag-set ka na ng rate na yan for the future. Okay? That's the forward contracts. Yung future contracts, similar lang din ito sa forward contracts, pero ito standardized at traded sa mga exchanges. So pwede kang bumili o magbenta ng currency at it's similar to investing in a foreign currency. That's a future contracts. Nabanggit ko kanina yung options. So dito, bibigyan ka ng options to buy or sell currency at a specific price on or before a certain date. Pero, hindi ka obligated to execute it. Okay? So, kung ang exchange rate is favorable, then mas okay. That's great. Kung hindi, you don't have to go through with it. Okay? That's the options. Next is swaps. Ito naman yung ang involvement ng exchange of the cash flows in different currency. For example, a company can swap its foreign currency loans with another company loans in its home currency. So reducing the risk of currency fluctuations. Okay? So yan, yung mga ways na ginagamit ng businesses to protect themselves from exchange rate risk. And in the globalized world, yun nga, napaka-importante na aware tayo sa mga risk na ito para, of course, maging ready kung sakaling man mangyari ito. So, para maging successful yung business, hindi lang basta kita yung lagi nating tinitingnan. Okay? Kailangan din dapat makalculate natin yung mga risk nakasama sa international transaction. So, exchange rate risk is one of the biggest factors na pwedeng mag-affect sa financial stability ng isang company. Kaya, it is very important na ma-manage ito. So, now, the key takeaway, so know your risk and plan accordingly, di ba? Because in the world of international business, being prepared is half the battle. So kung gusto mo talagang maging global player ka, kailangan hindi lang ikaw yung marunong magpatakbo ng negosyo, kundi marunong din mag-manage ng risk. Okay? Ngayon naman, pag-usapan natin yung isang topic na malaking bahagi ng international finance. Okay? Ang foreign exchange market o mas kilala sa tawag na forex market. So marami sa atin ang nakarinig na ng forex, 'di ba? For sure 'yan. Pero alam ba natin kung paano ito gumagana at bakit ito napaka-importanting bahagi ng global trade? So question is, what is forex market? So, ang forex market ay isang global decentralized market na kung saan kinakalakal yung mga currencies. Okay? Ang forex market ay decentralized. Okay? Ibig sabihin, walang central exchange, yung tulad ng nasa New York Stock Exchange, na may specific na lugar para mag-trade. Okay? Sa forex, ang mga transaction ay nangyayari over the counter or the OTC, kung saan ang mga banks, brokers, at iba pang financial institution ay nakikipag-interact ng direkta sa isa't isa. So, at kung akala mo ay limitado lang ang oras ng forex market,
Aba, dapat nating malaman dahil ang forex market ay bukas 24 hours a day, 5 days a week. Hindi ito yung katulad ng sa stock market na may fixed hours. So kung nag-trade ka sa forex, ibig sabihin available siya anytime across different time zones. Okay? Ang magandang pag-usapan natin yung structure ng forex market. So, paano nga ba nag-operate ang forex market? Again, dahil decentralized ito, ibig sabihin wala siyang specific location for the market. So, nga, paano siya nangyayari? Ibig sabihin, over the counter ang setup. So transactions, again, happen directly between the parties involved. Kaya nga sobrang liquid ng market na ito. So imagine kung gusto mong bumili o magbenta ng currency, halos walang limit kung gaano karaming trades ang pwedeng mangyari in a single second. Okay? Ngayon, sino-sino ba yung nagpa-participate sa forex market? Meron tayong iba't ibang players sa game na ito. So, let's go through them one by one. With, of course, try natin na mayroon tayong some real-world example. Okay? Number one is the central banks. Okay? Ang central banks tulad ng US Federal Reserve o European Central Bank ay may malaking ginagampanan or role sa forex market. Kasi sila yung nagmamanage ng currency ng kanilang bansa at may power sila na mag-intervene sa market to stabilize the value of their currency. So, kung nararamdaman ng US Federal Reserve na mahina yung dollar at kailangan ng economic boost, pwede silang mag-adjust ng interest rate o mag-conduct ng currency interventions para suportahan ang dollar. Next is the commercial banks and the financial institution. So, kung magpapadala ka ng pera sa ibang bansa, ang commercial banks ang katuwang mo dito. Tama? So, sila yung major intermediaries sa forex market. Halimbawa, pag may business ka na nagsusupply ng produkto sa ibang bansa, yung mga banks ang mag-handle ng currency exchange mo. So, from converting pesos to dollar or euros, depende sa transaction. Okay? Ganon din sila kapag may sarili na silang speculative trades na ginagawa. Okay? The next is the multinational corporations. So, ang mga multi-companies o yung mga MNCs ay madalas na nagpa-participate sa forex market. Why? Kasi sila yung involved sa business transaction across different countries. Kunwari, isang multinational corporations na nag-export ng produkto from the Philippines going to Japan. So, gagamit sila ng forex market para i-convert ang peso nila to yen o vice versa. So, nandyan din yung pagpapadala ng kita mula sa iba't ibang bansa pabalik sa home country nila. So, essential ang forex para sa mga ganitong companies. The hedge funds and the speculators. Ang hedge funds at mga speculators naman ay nasa forex para kumita mula sa currency fluctuation. So, sila yung participants that study market trends and look for opportunities to profit. Kasi kung nararamdaman nila sila na bababa yung value ng Japanese yen, magti-trade sila ngayon hoping to profit later. Medyo risky nga lang pero para sa mga experienced trader, malaki ang chance na kumita. Kasi usually bibili sila halimbawa ng mas mababa kahit na palugi yun. Pero napipredict nila based on their data or informations, ito, after this period, tataas na itong
yan na ito. Yung value ng currency na ito. So yun, that's hedge funds and speculator. Next is the retail traders. Of course, dahil sa mga online trading platforms na ngayon, di ba? Hindi lang malalaking institution ang may access sa forex market. So pati yung mga retail traders, yung mga individual na may personal na investment, pwede na rin silang mag-trade sa forex. So isipin nyo na lang with just a few clicks on your phone. Yan. Makakapag-trade ka na ng currency anytime and anywhere. Pero syempre, paalala, kailangan pa rin mag-ingat at dapat may proper knowledge tayo sa trading. Okay? Oops! The currency pairs in trading. So now, paano naman ang trading ng currency sa Forex? Well, currencies are traded in pairs para mas madaling intindihin kung ang currency pair ay Euro, USD. Ibig sabihin, gusto mong malaman kung ilang dollars ang kailangan para makabili ng isang euro. Ang value ng currency pairs ay depende sa lakas ng dalawang currency na involved. So, meron tayong tatlong main types of currency pairs. Okay? The major pairs, the minor pairs, and the exotic pairs. Okay? Ang mga major pairs ay kinakalakal sa buong mundo at involved ang pinaka-popular na currencies tulad ng US dollar for from US, the euro, the Japanese yen, the British pound. So for example, the euro and the USD or the GPB or the USD, kumbaga ito yung mga big players sa forex world. Okay? Next is the minor pairs. Ito naman yung mga pairs na involved ang mga currency na hindi kasing sigla o kasing lakas ng mga nasa major currency. Pero madalas pa rin kinakalakal. Halimbawa, Australian dollar, US dollar, or euro, British pound. So, hindi kasi sila yung liquid ng major, like the major pairs, pero may mga traders pa rin na nakatutok sa kanila. And of course, yung tinatawag nating exotic pairs. Meron tayong exotic pairs. This involves yung mga currency from smaller or emerging market economies tulad ng Philippine peso or yun, South African rand, di ba? Since hindi ganun ka-liquid ang mga exotic pairs, medyo mas mataas ang risk dito. Pero for the adventurous traders, may chance to profit kung may tamang analysis. Of course, to wrap it up, yung about si Forex market, Forex market ay syempre hindi lang basta isang lugar, 'di ba? Kung saan binibili or binibenta yung mga currencies. Ito ay isang napaka-importanting part ng global economy from the central bank to multinational corporation hanggang sa mga individual retail traders. Lahat ng ito ay may part sa pagpapalago ng forex market. Kaya kung ikaw ay may plano to venture into the forex trading, make sure you understand how it works and always be mindful of the risk involved. Kasi at the end of the day, okay, ang forex market ay isang worldwide opportunity. Pero yun nga, paalaala, kailangan ng tamang strategy and knowledge para maging successful. Oh, ngayon pag-usapan natin ang napaka-importanting topic naman na may malaking impact sa ating daily lives na hindi natin napapansin, ang International Monetary System or IMS. So, ano nga ba yung IMS at bakit ito mahalaga sa ating global economy? So, lahat tayo ay konektado, okay? Sa system na ito, even though most of the time, hindi natin siya directly nakikita. So, what is the International Monetary System? Ang IMS ay set ng institutions, rules, at agreements na nag-govern sa international financial transactions.
So sa madaling salita, ito ang framework na ginagamit ng mga bansa para mag-exchange ng currency, mag-provide ng loans, at mag-maintain ng economic stability sa buong mundo. Ang IMS ay constantly evolving, kaya sumusunod ka lang at i-explore natin yung evolution na to. Okay? So let's talk about the historical phase of the IMS. Okay? Dumaan yung IMS sa tatlong major phases. Okay? And I will walk you through this phase and give you some relatable example para siguro mas maintindihan natin yung bawat transition. Okay. Number one is the gold standard from 1870s to 1930s. Okay, kasi noong 1870s to hanggang 1930s, ang currency ay directly pegged sa gold reserve. Okay, ibig sabihin kung may hawak kang pera, may value yan dahil sa dami ng gold na hawak ng isang bansa. Kung gusto mong palitan yung pera mo, you can go to the bank and exchange it for gold. Okay? Kung ikaw ay businessman, okay, may certain stability ka kasi fixed ang value ng currency based on gold. So, diba, kung magta-travel ka pa US sa panahon ng gold standard, let's say may peso ka nadala, kailangan mo munang palitan ito ng gold equivalent na may value sa US. So, fix ang value ng bawat currency. Dahil yun, may peg siya na gold. Kaya kung international trade kayo, predictable kung magkano ang halaga ng transactions. Yun nga lang, may downside. Hindi ka na makapag-expand yung mga bansa ng pera beyond their gold reserves. Okay, yun na yung pinakalimit. So kung walang enough gold reserve, hindi nila kayang mag-print ng additional money. So, 'di ba, medyo mahigpit. Next is the Bretton Woods system 1944 to 1971. Okay? After the World War II, kailangan ng bagong sistema para mag-rebuild ang global economy. So noong 1944, nagkaroon ng Bretton Woods Agreement. Okay? Dito tinatag yung fixed exchange rate system na kung saan yung US dollar na naging central reserve currency. So lahat ng currency ay nakapeg naman siya sa dollar. Okay? At ang US dollar naman ay convertible siya sa gold at fixed rate. Kaya kung ikaw ay may isang business owner na nag-import or nag-export sa time na ito, all your transactions would have been pegged to the US dollar. So, halimbawa, ikaw ay nag-export from the Philippines to the US, hindi mo na kailangan mag-worry kung gaano kalaki yung babayaran mo sa dollars. Kasi, fixed exchange rate. So, isa pa, ang IMF at World Bank ay na-establish yan to help the struggling countries by providing loans and ensuring financial stability globally. So sa panahon ng Bretton Woods, may order and predictability. Yun nga lang, pero the system lack flexibility. Okay. Next is the floating exchange rate system, 1971 up to the present. So pumunta na tayo sa pinaka-recent phase, yung floating exchange rate system na nagsimula noong 1971. So after the collapse of the Bretton Woods, nag-switch na yung mga countries to floating exchange rate. Ang ibig sabihin, hindi na fix ang halaga ng pera, kundi ito ay determined ng market forces. Yun nga yung supply and demand. So kung maraming demand for dollars, yan, tataas ang value ng USD and vice versa. So some countries though maintain a fixed exchange rate or manage float system, meaning they still have some control over their currency value through intervention.
Okay? Kaya kung ikaw ay nagbi-business ngayon, let's say nag-export ka ng produkto from the Philippines to Japan, hindi mo matitiyak kung magkano yung halaga ng yen kontra peso until the transaction is happening. So kung matindi yung demand ng yen, malamang tumaas ang value ng yen kumpara sa peso. So para ngayon, iba yung dynamics ng global trade, right? At dahil floating ang system, mas flexible siya. Pero pwede rin mag-result sa volatility ng mga currencies. So gusto mo mag-import, pwede magbago ang presyo. Depende yan sa kung paano nagpi-perform ang economy na country na involved. Okay? Next is the role of the international institution. Yan. Uh, hindi pag-usapan yung mga international institution, ha? Okay? Kasi sila yung tumutulong para maggabay at mag-monitor ng global economy under the IMS. Okay? So this institution help the global economy to maintain of course, the financial stability, facilitate the global trade, and address issues related to international finance. Okay? Number one is the IMF, the International Monetary Fund. Ang IMF ay nagsisilbing guardian ng global exchange rate policies. Binabantayan nila yung financial stability sa buong mundo at nagbibigay ng short-term loans sa mga bansa na may financial crisis. Halimbawa, kung isang bansa ay nagkaroon ng malaking economic crisis tulad ng nangyari sa Greece noong 2008, okay? So, ang IMF yung magbibigay ng financial aid para matulungan silang makabangon. So, the next is the World Bank. Okay? Ang World Bank naman ay nakatutok sa long-term development projects. So, ang focus nila is to help developing countries by providing loans and grants for the infra projects. Pwede rin sa healthcare or education at iba pang mga needs. So kung gusto ng isang bansa na magtayo ng schools, hospitals, or yung mga kalsada, it's likely that the World Bank will step in to provide financial support. The next is the WTO or the World Trade Organization. Ito naman yung institution na nagre-regulate ng international trade rules. So sila yung nagtitiyak na ang trade between countries ay hindi nabablock by unnecessary barriers like tariffs or unfair restrictions. So kaya kapag gusto mong mag-export ng product to other countries, halimbawa sa Europe, ang WTO yung tumutulong para matiyak na maayos ang trade flow at walang unfair na practices na nagaganap. Okay? To sum up, ang international monetary system ay patuloy na nag-evolve from the gold standard sa Bretton Woods system at hanggang sa floating exchange rate system na meron tayo ngayon. Okay? While each system had its strengths and weaknesses, of course, lahat sila ay nakatulong para magbigay ng stability at structure sa global economy. At syempre, may mga institution tulad ng IMF, the World Bank, and of course the WTO na patuloy na nag-aalaga sa ating financial transactions to make sure that the global trade runs smoothly. So next time na mag-check ka ng exchange rate o mag-trade internationally, maalala mo na may malalim na history at structure sa likod ng bawat transactions na ginagawa natin araw-araw. Okay? Oh, okay, next na pag-usapan naman natin ay yung isang very important concept na parang hindi masyadong napapansin. Pero yun nga, sobrang laki ng impact sa economy, and that is the balance of payment or the BOP. Siguro narinig na natin to, pero what exactly is it? And why is it very important? So let's just break it down, okay? Um, What is the BOP? So ang balance of payment ay isang statistical summary ng lahat ng financial transactions
between the residents of a country and the rest of the world. So, ito yung mga nagtatrack ng flow ng goods, services, income, at capital between countries. Okay? Para siyang financial report na nagsabi kung paano nag-a-act ang isang bansa sa global economy. Okay. Pag-usapan natin yung components ng BOP. Ang BOP ay may tatlong major components, the current account, capital, and financial account. At yun nga, official reserves. So, let's go through each of them and I'll give you the relatable examples para of course, mas madali natin ma-visualize kung paano siya gumagana. Okay? Current account. Okay? Ang current account ay nagre-reflect ng isang bansa na trade in goods and services, income payments like dividend or interest, at mga transfer like remittances o foreign aid. So, trade balance, nagsasabi kung gaano kalaki yung export, okay? Yung mga produkto o serbisyo na ipinagbili ng bansa sa ibang bansa. Kumpara sa imports, yun yung mga produkto o serbisyo naman na binili mula sa ibang bansa. So, kung mas malaki yung export kaysa sa imports, surplus siya. Kung mas malaki naman yung imports kaysa sa exports, deficit siya. So, let's say for example, ang Philippines ay exporter ng mga electronics. Okay? So, mga coconut products at mga BPO services. So, kung mas malaking value ng na-export natin kaysa sa halaga ng mga import natin like cars, so may surplus tayo sa trade balance. Pero kung ang import natin ng mga gadget, cars, luxury goods ay mas malaki, magkikreate tayo ng trade deficit. Kung lagi tayong deficit, nangangahulugan ito na kailangan nating umutang o mag-borrow mula sa ibang bansa para matustusan yan. Okay? Income balance. Ito naman yung nag-i-involve ng mga payments para sa services like labor, capital, at profits mula sa foreign investment. Halimbawa, ikaw ay may negosyo na nag-invest sa US. So every year, kumikita ka mula sa profit ng iyong business at yun ay tinatawag na income balance. Pero, yan, ang income balance ay hindi lang para sa investment. Pati yung mga Filipino workers sa abroad tulad ng OFW, yung mga nagpapadala ng remittances na pumapasok sa ating bansa, yan yung tinatawag nating income balance. Okay? Next is the transfers. Kasama dito yung mga remittances o iba pang hindi katumbas na payments tulad ng foreign aid. Halimbawa, kung ikaw ay may kamag-anak na OFW sa Middle East, yung perang pinapadala nila back home ay isang example ng transfer. Ganon din ang foreign aid na binibigay ng ibang bansa sa Philippines, lalo na kapag may natural disasters. Okay? Next is the capital and financial account. Ang capital and financial account ay tumututok sa investment, sa loans at capital flows. So, dito rin makikita yung mga investment from foreign countries. So, mayroon tayong FDI. So, kapag ang isang foreign entity ay nag-i-invest nag-i-invest sa economy ng isang bansa tulad ng paggawa ng factories, mga infra projects o ibang business ventures, ang tawag doon ay FDI. Okay? Ulitin natin, kapag ang isang foreign entity ay nag-i-invest sa economy ng isang bansa tulad ng mga factories, infra projects o ibang business ventures, ang tawag dyan ay FDI. So, halimbawa, yung isang malaking company like Toyota o Samsung ay magbubukas ng factory dito sa Pilipinas. That's a foreign direct investment. Diba? Parang, wow, may confidence yung mga foreigners sa economy natin. Diba? So pag ganito, usually tumataas yung employment rate at madadagdagan ang production capacity ng bansa. What about the foreign portfolio investment? So ito naman ay kapag yung foreign investor ay nag-invest sa foreign stocks and holds
So hindi gaya ng FDI na nagtatayo ng mga businesses, ang FDI ay mas on paper lang. So, or investment in financial assets. Halimbawa, ikaw ay mag-i-invest sa stocks ng isang US company. So, yung ganitong klase ng investment ay considered na FPI. So, minsan, investors, yung gusto nilang mag-invest lang sa ibang bansa for higher return. Pero, hindi sila directly nagtatayo ng business doon. Okay? And of course, the official reserves. Sa official reserves, makikita yung mga reserve ng bansa na yung central bank ng particular na bansa. So including the golds, the foreign currencies at special drawing rights. Okay? So para mas madali nating maintindihan, isipin mo yung parang isang official reserve ay savings ng isang bansa. Yan. So parang kung ikaw ay may savings account o emergency fund, ang mga bansa naman ay may foreign currency reserve na pwedeng gamitin in case na magkaroon ng financial crisis. Okay. Oh, the BOP in the economic health. So bakit nga ba importante? Well, ang BOP ay nagbibigay of course ng information tungkol sa economic health ng isang bansa. So kung may current account surplus, ibig sabihin nun ang isang bansa ay net exporter. So nag-exceed yung kanilang export sa import kaysa mas kaya 'di ba mas excess yung currency nila, 'di ba? At may potential itong mag-lead to of course stronger currency. Halimbawa, kung ang Japan ay may surplus sa kanilang current account, mas mataas ang demand sa yen. And their currency becomes stronger. So may epekto siya sa exchange rate. At kung ikaw ay may business na nag-i-import, syempre, expected, tataas ang cost ng import mo. So, kung deficit naman yung current account, parang nagsasabi na itong bansa ito ay umaasa sa mga foreign borrowings to fund their needs. Kung laging deficit, medyo risky for the economy kasi nga nangangailangan ng external help. On the other hand, yan, syempre, pag malaki ang surplus sa financial account, ibig sabihin, maraming investors ang may confidence sa economy ng isang bansa, which is good. So, this reflects that investors trust in the country's economies and, of course, are willing to make investment. Okay, so ngayon, ayan, naintindihan na natin kung paano gumagana yung BOP at bakit siya very important na bahagi ng isang bansa, especially sa financial health. Kasi lagi may mga flow of goods, services, and capital happening globally, di ba? And ang BOP ang nagsisilbing tracker ng mga financial transactions na ito. Through the current account, capital and financial account, and official reserves, malalaman natin kung ang bansa ay may economic surplus or deficit at kung paano ang mga investment at foreign trade ay nakakaapekto sa stability ng economy. So, mahalaga ang BOP para malaman kung gaano ka-healthy ang ekonomiya ng isang bansa. Kaya next time, okay, na mag-check ka ng financial reports, remember, okay, na may malaking role ang balance of payments sa picture ng global economy. Okay? Oh, foreign exchange market, exchange rate determination, the international monetary system, the BOP, those are essential components of the global economic framework. So for accounting students, okay, and of course, kung sino man ang viewers natin, a strong understanding of this concept provides the foundation for analyzing international business operations and financial markets. Okay? Whether working in multinational corporations, government agencies, or financial institution, understanding how currencies and global financial system functions is vital to making informed decision and managing risk. Okay? So,
ang topic natin is very uh, exciting and challenging kasi we are talking about different scenarios which is very important internationally at talagang may epekto siya sa global markets natin. So, yun nga. So, as we wrap up in today's session, I want to take a moment to thank each of you for your time and effort. And medyo mahaba ang session natin. Okay, remember, learning is a journey, and though we may be moving at our own pace, we're all making progress one step at a time. So keep pushing forward, stay motivated, and trust the process. So don't be afraid to reach out if you need guidance or have questions. So let's continue to grow and succeed. Muli, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Take care and keep learning. Ingat tayo lahat and God bless you all.